Nag-umpisa na po sa Diyos na magkakapong sa kanan o kanino mga igsoon na nakakasabo sa tatlong itawag na pula sa puno o sa pula o sa mga bukad pinagbukaton. Kay akong sala, akong batong sala. Busan ang mabuyo ako kansang panghilig, kagunay-gunay sa tanang mga agway na santos, o kanino mga isuon, araw ino akong iangkot sa Ginoo ating Diyos. Kailangan punta kita sa Diyos na makarangakong sa kanan, magpasayloon sa ating mga sala, dahil punta kita niya na doon sa kinabuhi tayo. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
mag-ampong iba. Ang mahal nga naas sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa patubos sa iyong kinaiya nga katawton. Ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo, nagdamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Imo ang magasunod kami kaniya sa matinuod ano nga kasing-kasing. Tabangin kami sa pagdawat uban sa kahinangob sa usa ka bata, sa iyong ginharian dinhi kanamo ug sa pagkakat, sa ganina di saad alang sa mga mapaorsanon. Kini among ginapuyo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, kinutlo, gikan sa libro ni Propeta Isaías. Dili nabati o kasubok ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Naphtali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niya nindot ang agian lapas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea ipuyan sa mga langyaw. Ang katawhan ng kaniadto naglakaw sa kaligid, nakakitag dako kahayag. Ang nagpuyo sa mga maniniog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Ipadaghan mo ang lulukyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inikating-anin, ug ingon ka maglipay, ang mga tao inibahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupot mo, sama sa netabo sa Midian, ang yugo na iyang gisamo, ug ang karga na iyang ipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kanila. Kay sunodon daw, suglod ang talang sapatos sa mga sundalo na nagpaingon sa gubat. Ingon man ang talang sapot, inalatungo sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, dihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug ngalan siya maalam mo magtatambag. Diyos na damhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
bagong aking Panginoon. Kay nabuhat siya katingalang mga buhay. Pinagi sa iyang gamong kanang puso. Nakabot niyang haraugan. Ipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Ipahinay niya sa kanasulan ang iyang makaluwas na bagong. Ituman niya ang iyang masad sa katawan sa Israel. Uman sa walay paglabal na magmaong pagkamamong. Dayagang Ginoo iniugan sa mga alma. Pagtutog muniha sa mga alma. Bulwak na mga trompeta o mga budyong o singgit sa paligay. At umangan sa Ginoo ang atong hari. Pagbasa, hinudlo ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. Na nagpanalangin kanato sa tanang espirituhan ng gasa sa langit. Diha sa atong pagkahiusap ng Kristo sa wala kabuhatan ang kalibutan. Gipili na kita sa Diyos aron mailang diha ni Kristo, aron mabalaan kita o mawalay sana sa iyang tumangan. Tungod sa iyang gugma, daan gibutan sa Diyos nga sabupuan niya kita nga makaanak pinaagi ni Kristo, mauni ang iyang gikahimutan o puyo. Dahil nato ang Diyos, tungod sa iyang nabihang pagtagad ka nato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko, na nituon ka mo sa Ginoong Jesus, ug nahigugma sa tanang katawan sa Diyos, wala ako'y hulog sa pagpasalamat sa Diyos, tungod kaninyo. Gihinugman ko kakamo sa akong mga pag-apo, ug naghangyo ako sa Diyos sa akong Ginoong Jesucristo, nga gamahanan, amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyo maalaman ug magpadayag sa Diyos kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghaang usap ako nga malandakan unta ang inyong salabutan
gitawag kamo o ginaon sa unta na masalig kamo sa kahupong sa mga panalangin na gisaad niya sa iyang katawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Malindog ako na. Ang pulong na himong tao, ipuyo uban pa nato, sila matagan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Diyos. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit ni Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumunod sa mga bata, hindi kayo matutunan sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino bang nagpapakababa, nagalit ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa sambatang ganito dahil sa akin, kaya po ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag kamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay dapat nasa harapan ng ating Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupuan naman. Sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na Santo, o ang Senyor Santo Niño. At ang isa po natin ngayon ay si Juanong Mas bilang pakikilisan natin sa diwa ng pagdiriwang natin sa kagandahan ng kapistahan ito. At dito umuugat din ang malalim na pagkilala natin sa Diyos na mahal sa atin, na minsan ay nagpahanap ng kanyang sarili bilang isang bata. Isinilang ng ating makakaina ang Birhen Maria, at ang pangalan ibinigay sa kanya ay Emmanuel, na ibig makahulugan ang Diyos ay sumasa atin. At sumaatin ang Diyos sa pagiging isang bata. At nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Minsan ay naging isang paski. Sa pagdiriwang natin, pinupukaw din ang kagandahan ng ating buhay bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano. Mahabang panahon na ang nagdaan, 1521, at more than 500 years na ito. Simula ng tayo bilang isa sa bayang Pilipino ay pinagkalooban ng ating pananampalataya. At noong 1721, ipinagkaloob din sa atin sa pamamagitan
ni Papa Leo XIII na ang ikatlong linggo sa buwan ng Enero ay italaga sa pagdiriwang ng kapistahan ito, ang Santo Niño. Kaya espesyal ang pagdiriwang na ito para po sa ating mga Pilipino. At bahagi na ito ng ating pananampalataya. Bahagi na ito ng pagkakatularan sa atin bilang mga Pilipino. Bahagi na ito ng ating tradisyon, naging bahagi na ito kahit na ng ating pamumuhay. Hindi man alintangad, pero malalim ang naging ugat nito sa ating pagkakatularan bilang mga Pilipino. Hindi ko ba nakahalata? Tingnan niyo po ang inyong katabi. Tingnan niyo po, batang-bata pa niyo, para hindi kumatanda. Tayo ng mga Pilipino ay para hindi tumatanda. At marahil ito ay sinasabi rin sa ating pananampalataya. At kung ano ang ating pinaniniwalaan, kung ano ang ating pinasampalatayaan, ang siya rin nagiging buhay natin at nakakayag sa buhay natin kahit na nga sa ating pagkakakilala. Bagay na dapat po na magpukaw sa atin tuloy-tuloy na. Bagay na dapat kaya mas higit na mapagsaluhan natin. Lalo higit ang mapananatili katulad ng isang bata. Sabi po ng ating Panginoon, nung siya'y tinanong, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At ang tugon ng ating Panginoon ay, yaong katulad ng mga bata. And unless you become like a child, like children, you cannot enter the kingdom of God. Hanggat hindi ka nagbabago at hindi mo binabago yung sarili tulad ng isang bata, hindi ka mapapabilang sa pinagkakalian ng Diyos. At napakagandang paangyari po sa bawat isa sa atin. Hindi lamang maging bata, kundi mapanatili natin ang pagiging katulad ng isang bata. Napakaganda po na narinig natin sa unang pagbasa mula sa propesiya ni Isaías. Naintindihan niyo po ako ng pagbasa? Allah. Oo. Pero ang sinasabi ko sa akin ay, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng napakaraming problema, sa gitna ng kadiliman, kawalan ng katarungan, pang-aapi, pang-aabuso, sa gitna ng kayabangan, sa propesiya ni Isaías, ipinahayag na isang batang paslit ang magdadala ng kaalisan at kapayapaan. Isang batang paslit. At ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pagiging bata at pagbabago tulad ng isang bata ay ang pagtulad natin kay Jesus. Ang pagyakap natin kay Jesus, ang pagtanggap natin kay Jesus, at pagiging katulad ni Jesus. Sa papaanong paraan, ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagiging bata at pananatiling sanggol paslit ay ang pagpapakumbaba. Kaya lahat tayo
ay inaanyayahan sa buhay ng pagpapakumbaba, humility, how we can humble ourselves and be humble always. Ang daan ng kapayapaan, ang daan ng kaalisan, ang daan ng kasaganaan, ng kagandahan ng buhay. At upang maranasan natin ang paghahari ng Diyos at mapabilang tayo sa kanyang paghahari, ay ang daan ng pagpapakumbaba. Kaya yung tanong na kanyang mga alagad, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Dinadala tayo sa pagpingin doon. Nalipipig, sabi natin sa Ignacio ng Loyola, mayroong dalawang standard doon ang ating buhay. Ang standard ng mundo at ang standard ng kaharian ng langit. Sino ba ang pinakadakila? Kung maalaala po ninyo, yung mga alagad ng ating Panginoon ay nag-away-away, nagtago-tago na. At naroon sila sa standard ng mundo. Sabi nga, ni Santiago at ni Juan, itong magkapatid na. Sa pamamagitan ng kanilang ina, hindi ba na yung isa ay ilagay sa iyong kanan, ang isa ay ilagay sa iyong kaliwa. At nagtalo-talo sila, nag-uunahan. Sino ba ang pinakadakila? Wala po sa kung ikaw ang malapit. Wala po doon kung ikaw ang may pinag-aralan. Wala po doon kung ikaw ang may kapangyarihan. Wala doon kung ikaw ang may estado man at anumang estado mo sa buhay. Wala doon sa kayamanan. Wala doon sa standard ng mundo ito. Ang makakapasok sa kaharian ng langit at mabibilang sa pinagkakarian ng Diyos ay yaon sa marunong magpapakumbaba. Kaya napakaganda na habang tinitingnan natin ang imahe ng Santo Niño, maaalala natin ang dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Bagamat Diyos na makababa, hinubad kahit ang kanyang pagka-Diyos, naging tao katulad natin at naging isang pasin. Kahit wala, kahit mahirap, kahit walang kapangyarihan, kahit walang kayamanan, kahit walang wala. Pero ang Diyos ay nasa Kanya. And this is what we are celebrating today, to remind us of who we are, and we cannot but to humble ourselves and to recognize the real presence of God in our life. Wala naman tayo pagmamalaki. Wala naman tayo pwede ipagmayabang, kundi ang pagkilala sa pangangailangan natin sa presensya ng Diyos. At hindi po yan ilagay ng Diyos sa atin. Siya na mismo ang nanatili sa piling natin. Sapagkat alam ng Diyos, hindi natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. At pangalawa, sa Ebanghelyo po, sinabi ng ating Panginoong Jesus,
Kaya huwag niyo hahamakin ang maliliit na ito. At sino po itong maliliit? Lahat po tayo. Sapagkat tayo ay sadyang maliit. At wala tayong pwede ipagmalaki. Sapagkat kailangan natin ang Diyos. Kaya tayo ay pinapaalalahanan na huwag natin hakumakin ang bawat isa sa atin. Huwag natin pababayaan ang bawat isa sa atin. Huwag natin dadalain. Huwag natin bibigdamin. Sapagkat tayong lahat ay nagkakailangan ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pag-unawa. Nangangailangan tayo ng pasensya. Nangangailangan tayo ng gagabay sa atin. At ito ang ipinahayag ni Jesus. Kung paano si Jesus na natingin sa atin, inunawa tayo, hindi tayo binustahan. Sa kahit na Diyos, nakiisa, kahit na sa ating abang kalagayan, inunawa na tayo sa ating kahinaan, sa ating pagkamakasalanan. Inako niya ang ating kasalanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ito ang paalaala ng ating Panginoong Jesus. Huwag natin hahamakin ang bawat isa sa atin. Igagalang natin, aalagaan natin, at huwag natin pababayaan. And it is our mission, our responsibility. It is our accountability. At hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kapag ang isa sa atin ay pinabayaan natin. Seryosohin po natin ito. Kung gusto natin makarating at mapabilang sa kaharian ng langit. Imagine po natin, sabi po ng ating Panginoon, yung mga maliliit, ang kanilang mga amoy ay laging nasa harapan ng ating Panginoon. So imagine po natin, tayo na mga maliliit, tayo na mga mahihina, tayo na mga makasalanan, naroon ang ating mga amoy sa harapan ng ating Panginoon. Nagmamakaawa, isinasamo, dinadala tayo sa piling ng Diyos na ating Ama. At ganun tayo minahal ng Diyos. Ganun tayo nalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na sa Jesus. Kaya hindi pwede natin baliwalakin ang ating kapwa, ang bawat isa sa atin. Maging maingat tayo sapagkat tayong lahat ay nangangailangan ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng pagyakap ng Diyos. Yan ang pagiging bata at pananatiling paslit at bata sa harapan ng Diyos. Yan ang pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ito ang ating hangat at ito ang ating dalangin. Tulad ng ipinahayag ni San Pablo sa Kalawang Pagbasa. At tayo pinapaalalahanan ni San Pablo kung paano
dapat ipanalangin natin ang bawat isa. Ipanandam sa bawat isa ang pagpapala ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagkalingat ng Diyos, na nagpigil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tularan natin si Jesus, sundan natin si Jesus, maging katulad tayo ni Jesus, upang higit lahat na makita natin ang ating bahagi lalo tuloy sa pagliligtas ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, sa mas malalim na pagtangi, pagmamahal, pag-unawa, pagkahalan, lahat. Pagmamalasakit, pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo na maliliit. Tayo na walang ibang inaasahan, kundi tayo ang Diyos lamang. Tayo na nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Parehong lumilugatan. Nagatuo ako sa Diyos na mahal, matagakakon sa Kanya, magbubuhat sa lalo o sa yuta, o kaya si Kristo, iyang anak na bugto, na ginagpangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria ng Epel, gisakit sa sudo ni Poncio Pilato, dinansang sa krus sumatay o tulubo. Iinuksat siya sa mga namatay, sa ikatulog ang dalang matangkaw, pisata sa langit, nagaling po sa tungo sa Diyos na Amahan, makabagakon sa Kanya. Di na dito, ubalik siya ang papupo, mga buhi o sa mga inatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katoliko na simbahan, sa pinag-ambig sa mga santos, sa pagpasaybo sa mga sala, sa pagkabalhaw sa lawas, o sa kinabuhi tayo. Amen. Ang kalaang bata, nagpahilindong panato sa Diyos ng bako, na naglihot diha sa atong mapautos salo o kakuyan. Mag-angkot kita umayos ang tunang pagsalit na to sa Amahan, kay ilaha na kitang mga anak, sa mata pag-angko ang ating tubag. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Nga ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, ubang tanan na mga religyoso, kanunay upang kinuha sa mga bilin mong pagtulutan diha sa Ebanghelyo, mahitungod sa Duma, kamapaugsanon o sa pag-alagay, inayang pagkinuha sa gamon o kahayuan, magangko kita. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Na ang suranan o politikan ng mga Pangulo, higit ang pangako na ang tinuod gayon na kahalangkon, mabatlan, pinaagi sa pag-alagay, upang katiman, ilabi na sa mga huyang o pialkong at tuyo sa kawalan. Magangko kita. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Nga ang mga kapos, mga alao, o mga biktima sa katipas, diha sa ating patiliban, makabagang ang tao sa likod, diha sa pagtuo na aduna, sila'y espesyal kailangan sa kasikasan ni Jesus. Mag-angko kita. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Nga kaligdan sa nato ang pagkakakutan o pagkaiya-irahon, mahitungod sa pag-atingan alang sa ating kalibutan o kaisuunan. Magangko kita. Senyor Santo Niño, kaluin kami. Nga ang ating tulusyon ng tumang Santo Niño, magtabang ang taka nato na magtulong sa kaalam ng grasya at
libangan sa Diyos, magtunhay sa Espiritu sa mga sa bata, magpuyuban sa atong mga kaigsuunan, diha sa kabos, kagawason o panatigalan, magampo kita. Señor Santo Niño, pagdating kami. Magampo kita alam sa kalinaw sa atong pagsuko sa tibuok kalimitan. Magampo kita. Señor Santo Niño, pagdating kami. Na ang mga nangamatay kantong nagsubok tungod sa ilang pagkawala, makakita ang taong pagdao o kampayan diha sa pagkabanhaw ni Jesus. Magampo kita. Señor Santo Niño, pagdating kami. Langit no mahal, pamatay ang among paglampo, hatagi kami sa kadasi, pagtuman sa imong kabubuton, aron na himo kami tapos na makaambit sa walay katapusang kalipay, diha sa imong ginharian. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.